Alam nyo ba na magsimula noong 2022 ay nag-umpisa na ang Japan na mag-allow ng foreign specified skilled worker in 14 fields? So kung nagbabalak ka na mag-Japan, panoorin mo tong video na to at kung ako sa'yo, mag-umpisa ka na mag-aaral ng Japanese language. Dahil isa yan sa pagdadaanan mo kapag ikaw ay papasok or magbabalak na magtrabaho dito sa Japan. At kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, so kung ako sa'yo, mag-subscribe ka na rin at share mo na rin tong video na to para mas marami yung makaalam. Tara sa Japan! Hey, what's up mga master? So for this video, pag-usapan natin ano-ano nga ba yung mga pwede natin pasukan na trabaho dito sa Japan. By the way mga master, ito nga palang source natin ay galing sa Nikkei newspaper. Dahil sa severe labor shortage ngayon dito sa Japan, maraming mga industries na nangangailangan ngayon ng trabahador. And the Immigration Service Agency of Japan plans to allow foreign skilled worker qualify for the Specified Skilled Worker Visa. At magsimula noong 2022, nag-umpisa na ang Specified Skilled Working Visa. At sabi dito sa news, if implemented, it would represent a major policy change. As of to now, under the Specified Skilled Worker Visa, only workers in the construction and shipbuilding industries qualified to indefinitely renew their visas. Ibig sabihin nito, yung under the construction and shipbuilding industry ang pwede pa lang na magkaroon ng Specified Skilled Working Visa 2. So pagkatapos mo ng SSW1, ang pagkakalam ko nito ay meron tong exam para sa renewal ng yung visa for SSW2. Workers in other industries were only able to renew their visas up to maximum of 5 years. Ibig sabihin nito ay hanggang 5 taon lang ang ibinibigay para sa SSW1 sa ibang industries, and were not able to bring the family members with them. The change would essentially open up a path to permanent visa for specified skilled workers. The Specified Skilled Worker Visa was implemented in April 2019 in a bid to address Japan's serious labor shortages by accepting experienced foreign workers with specific expertise and skills in 14 designated industries. So ano-ano nga ba itong mga 14 industry na pwede natin pasukan dito sa Japan? So ngayon mga master, sasabihin ko na ano-ano nga ba yung mga 14 industries na pwede mong pasukan dito. Kuha ka na ng ballpen, lapis, or notebook para mailista mo kung ano yung gusto mong pasukan. At advantage na rin sa iyo kung meron kang experience dito sa industry na to. So sa di na pagtatagal, umpisahan na natin. Number 1 ay care worker. Number 2, building cleaning management. Number 3, machine parts and tooling industry. Number 4, industrial machinery industry. Number 5, electric or electronic and information industries. Number 6, construction industry. Number 7, shipbuilding and ship machinery industry. Number 8, automobile repair and maintenance. Number 9, aviation industry. Number 10, accommodation industry. Number 11, agriculture. Number 12, fishery and aquaculture. Number 13, manufacture and food beverages. Number 14, and the last, food service industry. So kung ikaw ay may experience dun sa 14 industry na nabanggit ko, baka ako sa'yo, mag-apply ka na. Sa'yo, mag-ready ka na, mag-aral ka na ni Nihongo at mag-apply ka na sa mga legit agencies. Yes, sir! And that's all for today's video mga master. So susunod pang mga video, i-elaborate pa natin, no? Kung ano nga ba yung mga process na pwede natin gawin kapag tayo mag-apply sa mga agency or kapag tayo mag-apply ng trabaho dito sa Japan. Yes, sir!